Sir, tinry niyo po bang lapitan o kausapin si Senator Marcoleta since siya yung nagpresenta, baka siya yung dapat mag-exert din ng efforts to locate yung witness niya? Hindi kami nag-uusap eh. Sir, basta papadalo ko lang supina sa office niya. Bahala siya kung gusto niya produce niya. Sir, is there a need to invite then si Mike Defensor and then another si Hindi Congress? na, madidistract lang eh. Let's focus on the issue at hand. Ano? Ang issue rito, flood control anomalies. Mga ghost projects, substandard na projects, hindi lang flood control, pati yung buong national budget natin apektado. Pati yung buong bansa natin apektado. So let's not be distracted by the presence of Mike Defensor, kung sino-sino man. Ako, I'd rather stay focused on the issue at hand. How about Sir si Congressman Eric Yap na binanggit din ni Gutesa dun sa affidavit niya? Well, we can send the invitation to him through the speaker, no? Kasi incumbent naman siyang congressman. Sir, balikan ko lang yung very important witness. Gaano siya kahalaga dun sa Mahalaga. Sa puzzle? Mahalaga. Wala. Ibang details, sir. Pwede. Basta mahalaga. Aabot naman tayo dun. Alam nyo, Christmas is just around the corner. Yung November 14 is much, much closer a corner Just wait. than Christmas. Hintayin na lang natin. Okay. Sino ba? Camille, Raymond, Nympha, and then Mav. Sir, yung kay Gutesa po, kung hindi po siya a-attend or kung umattend po siya at walang magko-corroborate ng mga sinabi niya, will it end his presence? Ibig ko sabihin, tutuldukan niyo po ba? Considering na dati po kayong investigador. Yeah, kung wala na siya may dadagdag at yung say-so niya lang, allegation lang na mag-isa, mukhang mahirap ang stand-alone eh. So, maski ba sino, halimbawa si Selly, nag-volunteer mag-witness, sinabi niya, nagbigay siya ng pera kay President Marcos, tapos hinto siya doon, papaniwalaan ba natin si Selly? Nang wala siyang pang-suporta man lamang na ebidensya doon sa kanya sinabi. Yeah. Sana kung meron siyang resibo o nakapagtabi man lang siya ng maski yung post-it na 48 million at dinala niya, eto nga nakapagtabi ako ng isang post-it. No? Na mukhang post-it talaga nung araw, hindi yung ginawa lang ngayon. So, yun, mga notes. Alam nyo, nung investigador ako, meron kami tinatawag na investigator's notebook. Yan, ina-admit sa court yan eh. May puprobo naman na sinulat mo yan nung nasa crime scene ka na ikaw nagte-take ng notes. Yun, valid yun. Kung meron siyang ganon, yung halimbawa, nagte-take notes siya nun, meron siyang diary na sinulat niya noong December 2024 hanggang August 2025 na nag-deliver kami rito. O kaya meron siyang sulat sa kanyang asawa, sa kanyang pamilya, magdi-deliver ako. Kasama ko si ganito. Yun, valid na valid yun. Ang lakas nun. Ay, yung picture, sir. Well, pictures, yes. Yeah. Sir, Or, sabi ko, logbook. Maski hindi sa kanya galing, independently, nakakuha tayo ng copy ng logbook na halimbawa, January 2025, may pumasok na several vans, several vehicles, convoy, nakalag doon. Ang lakas nun. Ako, solid sa akin yon na ebidensya yon na totoo ang kanyang sinasabi. Pero ano ba, box ba? Maleta ba? Okay, Camille. Gagawa po ba kayo ng mga specific forensic or audit trail para po, kasi sinasabi po ni Senator Marcoleta, napakalaking halaga nung i-deliver kay Speaker Romualdez. Since dati po kayong investigador, sir, sa PNP. Trabaho ng AMLAC. So, I think matitrace nila yan if they can still backtrack yung large withdrawals. Say, from what? Kung sino yung contractor. Alam naman natin na nag-withdraw sila. Katunayan, frozen na nga yung accounts ng iba, hindi ba? And mind you, yung 5.2 billion pesos is just trickle in the bucket compared do sa mga nakikita nating billion-billion na nagche-change hands pagkakatapos sa isang proyekto. I think AMLAC is on its way to further looking at yung tinatawag na web of accounts. Kasi pag sinabi nating web of accounts, ito yung from one account to another, to another, to another, hagip lahat yun.
So I'm just hoping, we can just hope na yung AMLAC will go as far as that, ano? Kasi importante yun because when we amended the Anti-Money Laundering Act, ano, sinama namin yun web of accounts. Lahat ng nadapuan noong transaksyon, halimbawa ni Sims, ano, at yung katransact niya, nakipag-transact sa iba at nakipag-transact sa iba, hagip lahat yun. So para malaki naman yung ma-recover ng government sa mga, hindi lang contractors, kundi sa mga tiwali ng mga opisyal, congressmen and senators included. Okay, Raymond. Sir, just one point. Sa pagbabalik nyo as chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, ano ang naghihintay na kapalaran doon sa 4 na opisyal that are being held sa baba after na ma-contempt sa committee hearing? Well, they may be detained there up to the CNDA adjournment, which is 3 years from now or 2 years from now. Unless makasuhan na sila, sir. Well, pag makasuhan sila and may warrant of arrest, kung merong court order, yung commitment order yung court, then we will transfer them. In the meantime, they will have to stay here. No? Mabuti na rin yan para kung kailangan din sila, at least madali silang escortan ng OSAA. Ginagawa namin yan in-escortan sila sa ICI, in-escortan sa DOJ, or kung ano yung agency na nangangailangan sa kanila. Okay, NIMFA. And then Mav. Afternoon, sir. Sir, dun lang sa particular sa budget po ng DPWH, ngayon, sir, meron na ba kayong ginawa, sir, na pag-aaral kung magkano yung dapat na batapyas, magkano yung dapat na ilipat based sa inyong studies? Actually, meron na. Noong nag-revise yung DPWH, di ba tinanggal lahat yung flood control? That's 255.5 billion. Tinetrace namin kung saan napunta. Kasi walang naiwan doon sa 255 or so billion pesos. Kung saan napunta, and we're trying to find out kung saan. First, in fairness, kasi yung PhilHealth, merong 60 billion na pumasok doon sa House Gov. No? On top of the initial 112 billion na naka-appropriate do sa NEP, nadagdagan pa ng 60. That's good. Kasi para kailangan niya sa universal healthcare. Yung iba napunta sa farm-to-market roads. Kung saan. Merong napunta sa ayuda. At yung ibang ayuda, naligaw pa sa program, which we intend to uproot, ibalik namin sa regular. In fact, ang usapan namin ni Senator Sherwin, yung MAIP, i-consolidate na lang namin sa universal healthcare para magawa na yung zero billing sa mga government hospitals. Instead na naka-MAIP, ito na ang nagdi-distribute, nagbibigay ng guarantee letter, mga congressmen at saka senador, aalisin natin yan. Magkano yun, sir? Ang napunta, not so much, I think 20 plus Billion. Nasa amin yung record. Anyway, billion din yung nailipat sa MAIP. Merong nailipat sa AIX. Ang intention namin ngayon is to consolidate all these, mga gumagala-gala na mga pang social services under 4Ps. Kasi ang 4Ps, 4Ps pa lang siya, sabi ko 112 billion. So pagka na-consolidate namin lahat yung mga naligaw na nanggaling do sa 255, makukumpleto siya, abot siya ng 193 billion. Ang 4Ps, may livelihood, di ba? May education din dyan. Meron din diyang parang ayuda sa mga naghihikaos na mga pamilya. At least yon, may programa, merong vetting, tapos may graduate, meron talagang enrollment. Kesa naman doon sa naliligaw na kung sino lang yung nagdi-distribute at hindi naman qualified yung iba. So yun yung mga napag-uusapan namin na
pagbabagong gagawin sa budget. Opo, sir, ibig sabihin, kung i-consolidate na lahat ng mga ayuda, by next year o under the 2026 budget, wala na dapat na ini-issue ang mga senador na mga guarantee letter? Dapat wala na. Hindi naman talaga dapat eh. Kasi wala kaming pakialam sa implementation. Yan nga tayo nagkakaloko-loko. Pag nakialam sa implementation, ang mga mabatas, ang trabaho namin is mag-legislate and mag-oversee, sa oversight, ano? Pero not to implement. Kaya nga nauwili, ito yung isang tatanungin nga namin, ako particularly, paano parang turo-turo na lamang yung nagbagsak ng proyekto, naghanap ng budget para sa proyekto na parang wala nang pag-aaral. Di ba? Yan ang testimony ni Alcantara, ni Bryce. Parang turo-turo na lamang. Kailangan ni Senador so-and-so na ganitong halaga. Hanapan mo nga dyan. Hindi ganun dapat. Kaya nga napunta na sa GOS, napunta sa substandard. Kasi wala namang pag-aaral. Sir, kasi So by the way, correct ko yung sa PhilHealth, hindi pala PhilHealth yung 112. Ano? Yung PhilHealth, yun yung nadagdagan ng 60 from the 255. Meron yatang initial na, I think, 53. Plus, meron pa diyang sinauli under the 2025 na 60. So at least mayaman yung PhilHealth. Ano? Hindi na kailangan yung MAIP kasi kung mayaman yung PhilHealth at suportado yung Universal Healthcare Program, may zero billing tayo sa mga government hospitals down to the city or municipal hospitals, regional, provincial, and so forth and so on. Because that's the essence of the Universal Healthcare Act. Ano? Yung maging lahat ng barangays covered. Kasi I remember when we passed that, ano yan yung kanyang yung low medium saka high yan yung sa low parang pilot lang yung mga barangays, tapos sa medium parang selected barangays, yung high ito yung all barangays should be covered. Nag-graduate tayo from low to medium, parang bumalik tayo sa low kasi nawala ng pondo so mali. Para ano pa yung mga batas na yung tulong-tunong, meron silang nilagay na 2 billion. Ano ba itong tulong-tunong? Ito na naman yung turo-turo Di ba? Scholar din ng mga legislators. So ilagay na lang natin sa tertiary education. Meron naman tayong, di ba, Pre-Tertiary Education Act na ang iba namang beneficiaries doon nanggaling din sa 4Ps. So gawin natin parang holistic at saka systematic at saka well-studied yung paglalaan ng mga pondo. Hindi yung whimsical, arbitrary, at saka patronage ang background. Sir, clarify ko lang po. So, next year, wala na dapat yung hindi na pwede dapat ang mga senators and congressmen na mag-endorse ng medical assistance like Heart Center and pwede naman sila mag-endorse sa mga agencies. Halimbawa, may lalapit yan sa amin. O di sumulat na lang na pakitulungan nyo ito at kung may pondo dyan, hindi yung mismong yung mag-guarantee letter papuntang ospital. Sir, nagpabibigay sir ng amount kasi po Sir, from yung office ng senator, sir, pag nagbigay ng guarantee letter, nakikita po namin, sila nag-endorse like ito, 40,000, 10,000. May 100,000 pa nga 100,000. So wala na dapat ganun, sir, under the 2026 budget? Well, bahala na yung hospital sana mag-vet o yung DOH kung ilan dapat yung maibigay na tulong doon sa lumapit sa mga legislators. May medical abstract naman yan Tapos mayroong barangay certification na talagang indigent yung yung pasyente, hindi ba? So, how would that be done, sir, po dun sa budget? Well, pag inilagay natin sa universal healthcare, tapos inilagak natin sa mga hospitals, ngayon pinag-aaralan naman yung pattern kasi may historical naman yan na kung saan yung hospital na malaki volume, kung saan yung maliit lang yung volume. So, yun ang pag-aaralan para doon i-appropriate sa mga hospitals through the DOH.